Okay, so magandang hapon. Ngayon ay May 27, 4:30 ng hapon. So kaninang umaga wala ako dito, pero nagdilig naman tayo. Pero gusto ko lang pakita sa inyo yung current na status natin ngayon dito. Medyo malayo pa naman siya. So ang ginawa ko today is ito. Ayan, kaya may mga tape yan. Ito kasi yung pinaggamitan ko dati ng drip. Alam niyo yung dati ko nabanggit na drip, tas ang gamit ko is yung wick or yung tali ng kandila. Ayan, wick ng kandila, candle. Ito kasi masyadong malaki yung butas para mag-heal or para magsara. Kasi yung mga ganitong butas, yung katulad dating karayom lang ginamit ko. Ito. Pag tinanggal ko to, after several days, magko-close ulit yung butas. So hindi rin pala advisable na tatanggalin ko yung tela doon kung gusto kong mag-drip siya. Kailangan may tela pa rin. So anyway, para lang magamit ko yon, pero magagamit ko pa rin naman sa iba. Pero ngayon, tinesting ko lang muna. Kasi itong tape na to, sabi dun sa nabili ko is waterproof. Palagay ko hindi, pero subukan natin. Siguro ang waterproof sa kanya, itong ibabaw. Pero yung pinaka-tape niya, hindi, palagay ko. Pero bakit ko nilagay dito? Wala lang, susubukan ko pa lang din. So yung mga butas, nilagyan ko yan. Kabilaan yan. Ayan na, pati sa kabila meron. Para sure lang. Tapos, ang ginawa natin, kasi 'di ba kailangan natin ng harang dito. So may nakita akong mga retaso ng styro ko. So napansin ko naman, pwede kong lagyan ng epoxy yung gilid, tas idikit to. So mukhang kumapit naman. So antayin ko lang matuyo yan, pero lalagyan pa ulit natin yan dito sa gilid. O kaya dun sa kabilang side, yung likod na lang. Para wala na dyan sa loob. Yung likod na lang siguro lalagyan ko ng epoxy. Kasi ito, pag sinipag-sipag ako, meron. So ito, ang magiging setup natin is ganito. Ini-imagine ko pa lang. So nandito yung reservoir natin. So ito is yung return sa, hindi ito yung pinaka main return. Ito lang yung magre-return para gumawa ng aeration. So bubuga lang siya dun sa reservoir. Then the rest, punta dito. Baka butasan ko to. Butasan ko to para may holder siya. Kasi yung tubig naman natin, hindi punong-puno dyan eh. Siguro mga half lang nito. Half lang ng taas niyan. Ayun o. So magkakaroon tayo ng drain doon. Ang inaalala ko yung drain, baka mabulunan. Kasi kung sabay-sabay sila mag-drain, hindi ko sure kung madi-drain nila na maayos pabalik ng return. Kasi ang gagamitin ko dito is 1/2 PVC lang. So yan, nakita niyo yan. Yung T. Or pwedeng gamitin ko ito para malaki lang yung return natin. So, depende. Pero baka gamitin ko nga yung malaki lang muna. Kasi inaalala ko baka mabulunan to eh, itong setup na to. So, yung dati natin may setup, merong tawag doon? Naka-T. Ito, lahat to naka-T. Yung dati kasi meron tayo nung pa elbow lang. Pero ang ginawa ko para uniform lang, puro T. Puro T lang muna yung mga yan. So ito yung isang araw pa to eh, itong epoxy na to. So palagay ko okay na yan. So ayan. So pag natuyo naman to, dadalhin ko din soldering iron ko para i-forma lang yan. Iso-solder natin yung sobrang styro, tapos lalagyan ulit natin ng epoxy yung labas. Then palagay ko after 2-3 days, pwede na natin yan transferan. So by Friday siguro makakapag-dry run tayo dyan. Tapos yung sinasabi kong 1x1 setup sa kabila, hindi siya yung inaasahan kong result, pero susubukan pa rin natin. So meron tayong mga pak choy na i-setup doon. Kailangan ko na lang doon is ito yung tela, yung screen. Yan. So kailangan ko na lang din i-free up to kasi nag-iisip ako ng panibagong design ng 1x1. Okay naman yon. Medyo may sablay lang ng konti. So yun yung inaayos natin ngayon. So after several months, okay na yung mga basil natin. Talagang okay, good sila dito. So ito yung Parkhurst natin. Ayan. So naging tower na siya. Palagay ko hindi na to masarap eh. Pero harvest ko na to bukas para hindi na humalo o kumain ng nutrient solution. Then ito, baka i-display natin to dun sa pesto natin kay Kuya Jojo. Sana yung dosing dinala ko kanina umaga, at least makabenta ng 8. Yan, pwede na tayo dun. At
Konti na lang yata eh. Kasi ngayong gabi, may order din ako ng 6 na peraso. So, konti na lang naman to. And moving forward, bago ko kumuha ng isa pang magiging reseller natin is magta-try ulit tayo dun sa complex mag-display. Pero ang display natin umaga tsaka gabi para ma-utilize natin. Kasi nung una, nung microgreens pa yung handle ko, nagdi-display tayo doon, microgreens, pero umaga lang. Then, hindi naman naging masyadong mabenta. So, after 1 month yata, tumigil na rin din ako. So, maggagawa ulit na, kasi ngayon, gagawa na tayo ng sulat. Dati, pumunta lang ako doon, tapos nasaktuhan ko lang si architect na nandun. So, kinausap ko lang informal. So, ngayon, mag-ano tayo ng letter para at least ma-aprobahan niya. Yun. Hopefully, ma-aprobahan niya kasi na-approve naman niya tayo dati. Tapos may peso tayo doon. So, hopefully, ganun din yung mangyari ngayon. So, ang gagawin natin, from morning tsaka night na rin. Tsaka hindi ganyan yung i-display ko. May ginagawa rin tayong pang display. Tulad ng nabanggit ko sa inyo. Na medyo optimal siguro. Tapos maganda rin yung itsura. Pero baka hindi mo na PVC gamitin ko. Kasi sa naging result dun sa 1 by 1 ko is baka maganda kung diretso na kagad ako sa kahoy. Yung mga 1 by 1 na kahoy. Natanong ko rin naman, yung 10 feet nila dyan is 90 pesos. So parang ganun din sa natin, 10 feet ng PVC. Actually, mahal yan. Kasi may malayo-layo kasi dito yung mabibilihan ng mga mura na ganyan eh. Ito yung PVC. Yung 10 feet na nabibili ko yun na 100. Doon parang mga 60 lang, 65. Pero medyo malayo kasi. So, ayun. Titingnan ko pa. Baka mag-canvas muna ako sa ibang hardware. Tapos kung mas makakamura ako doon, magta-tricycle na lang. Para kunin yung materyales as dalhin dito. Hindi na ako magpapagod. Anyway, actually ito lang talaga yung gusto kong ipakita. So kung ilan yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung inaasahan ko dito. Yan, parang pag ganyan. So i-shoot na lang natin dyan. Pwede natin butasan ng soldering iron yan. Tapos, ayan, shoot na siya dyan. Para yun yung pinaka-holder niya. Pero tingnan natin kung anong magagawa natin. Tapos, ito pala yung malamang ito muna yung gamitin ko temporarily. Yan. Naalala nyo ba yung mga parang sa shoebox ko yata? Yung shoebox yung setup na niyan. No? Ganyan na muna. Distance nito, alam ko mas mataas pa to sa 3 eh. Ayun no. Kasi kung ganyan. Ayun no, mas mataas sa 3. Hindi ko lang alam kung umabot ng 4. Pero, ayan. Ay, ng 6. More than 6 yan. Wait lang. Meron yata ako dito yan. Sukatin na natin para hindi na tayo mag-away-away. Kasi kung 6 inches, nasa 15 cm yon. Tingnan natin yung end-to-end niya is 20. So, okay to kasi 8 cm apart. Okay? 8 cm, 8 inches apart, sorry. 8 inches apart. So, ganyan yung gagawin natin. Ewan ko lang yung susunod na setup kasi kung dugtong-dugtong yan, ang problema, hindi sila po lahat 8 inches. Ilang bang inches lang to? Ayan, no? So, kailangan kong i-adjust to ng kaunti. Yan. So, lalagyan pa natin ng styro dyan or kung ano mang maisip mong setup. So, tsaga-tsaga lang muna tayo ngayon kasi nasa trial period pa lang din naman tayo. So, may sarili tayong setup for Kratky and nasa trial setup tayo ng DFT, yung deep flow technique. So, hopefully gumana to kasi pag gumana to, mas madali na mag-expand sa totoo lang. Hindi ko sure kung gagamit agad tayo ng solar pump kasi may mga review na hindi or madali daw masira yun or kung gano'n. So, hopefully, dito muna tayo mag-DFT. Then, kasi i-study rin natin gaano ba kalaki yung reservoir dapat, kung gaano karami yung tanim mo. Kasi madideplete yun eh. Tapos yung pagtimpla ng formula ng A and B. So, marami tayong matututunan doon. Naisip ko rin bumili ng panibagong probe. Yung kasing 5-in-1 na nabili ko, merong nabibiling probe lang. So, baka i-testing din natin yun kasi hindi ko sure kung okay pa ba yung probe ko. So, dito, sa mga tanim natin, medyo hindi ganun kalaki yung naging resulta.
Pero pwede na, nabibili pa rin naman. Pero hindi siya ganun kalaki, sa totoo lang. Actually, binenta ko lang ng 25 to, yung ditong setup. Kasi magagaan, mas malaki siyang tingnan kumpara dun sa kabila. Pero yung kabila kasi, mas compact yung mga dahon. Kasi yung compactness ng Olmeti, based dun sa nakita ko mga videos, is depende sa intensity ng light. Kaya, ayun, sobrang intense ng light doon. Mas compact yung dahon doon. Dito hindi masyado. Pero kung sa pambenta, mas nakakainggan yung ibenta to kasi mas buhag-hag siya kumbaga. Anyway, yun lang naman gusto kong i-share. So, ano pa bang gagawin ko? Malamang maglilinis lang ako nun kasi kailangan na natin ng reservoir para sa testing natin dito. Baka yun muna yung gamitin ko, at least mga 40 liters yung container natin so far. Yun. And in terms of power, meron naman ditong socket, tas mag-extension na lang tayo papunta dito. Hopefully gumana. Wala naman tulo dito dito yung may mga tulo-tulo. So okay, so hopefully gumana, and wish me luck. Share ko rin sa inyo kung ano mga learnings na bago nating matututunan dito sa bago na naman nating trip. Okay, so thank you very much. See you next update mga tropa. Bye bye.